Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Hoping na kayo po ay nasa mabubuting kalagayan. Konting kaalaman muli. Gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo po ay mag-devotion sa araw na ito. Ito pong aking isi-share ay payak lamang, simple pero napakahalaga. At pamagatan natin itong encouragement and reminder to all servants of the Lord. So ito po ay konting paalaala at maging kalakasan ng mga naglilingkod tulad ko at tulad ninyo. I-share ko po sa inyo yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy 1:12. Sa 1 Timothy 1:12, nakalagay po ay ganito yung talata. King James, babasahin ko po. Ito dadahan-dahanin ko tapos may ididiin lang akong 3 bagay dito. Sabi ng talata, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." Hahatiin ko po sa 3. Sabi ni Apostol Pablo, I thank the Lord Jesus Christ. Ito yung sabi niya, 3, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Mga minamahal, mga kapatid, ito pong 3 binanggit ni Apostle Paul ay hindi po biro. Kasi ang sinasabi ng talata, who hath enabled me, ibig sabihin, who hath qualified me. Kasi hindi po tayo lahat karapat-dapat sa Panginoon at hindi tayo qualified na paglingkuran siya dahil tayo yung mga makasalanan. Pero ang Panginoon ang nag-qualify sa atin. Kaya ang sabi po ng talata, nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesukristo who hath enabled me. Kahit hindi ako karapat-dapat, pinapaging dapat ako ng Panginoon. Kinounted niya ako na faithful. Yun yung number 2. At pangatlo, nilagay niya ako sa ministry, putting me into the ministry. So kahit hindi tayo karapat-dapat, pinapaging dapat tayo ng Panginoon at ang biyaya niya ay naroon. Tapos kahit hindi tayo matatapat, o maaring nagmimintis tayo pagdating sa salitang katapatan, sabi ng talata, He counted me faithful. And then sabi ng last phrase ng talata, putting me into the ministry. Kaya ako po sinabing encouragement ito at reminder. Kasi ang naglagay sa atin sa ating ginagalawan ngayon na paglilingkod, hindi naman po ang tao, kundi ang Diyos. Dahil Diyos ang naglagay, dapat natin pagbutihin, dapat tayo magpatuloy, dapat nating isaalang-alang yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. So napakasarap ulit-ulitin ng talata kasi siya ang nag-allow sa atin. The Lord Jesus Christ Himself, He is the one who hath enabled us in the ministry. And then, He counted us faithful, and then He is the one who putting us into the ministry. Kaya hindi tayo maglilingkod sa tao, sa Diyos lamang. So sana naintindihan po ninyo at naging maliwanag yan sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.